Looking ahead sa 2028. So maaga nagdeklara si, Sara Duterte. Sino nakikita niyo na isang malakas na pantapat laban sa kanya for president? Well, in terms of political machinery, following, and uh, alliances, I still think that Martin Romualdez is still the most Sino? formidable candidate. Sino? Si Martin Romualdez. Martin Kasi Romualdez? kumpleto siya. Yung makinarya niya. Are you Remember serious? that at anong nangyari ba? Puro lang naman paninira ginawa nila kay Martin eh. Until now, maletang malet, kahit nga 1,000 pesos, wala silang pinakita eh, kundi puro maleta eh. Mga gago din yung mga testigo niyan, halatang halata na nagsisinungaling eh. They cannot answer directly, they cannot, nagpapasahan pa ng microphone. Oh, and then, nung hindi na sila makasagot, kinuha ni nung isang lawyer yung microphone at siya yung sumagot. Masyadong inconsistent, masyadong preposterous, masyadong imposible yung mga sinasabi nila. Ibigay mo ko, magdi-deliver ka ng ilang? 50 billion? Oh, alam nga namang sinong bangko magre-release ng ganon? You have to remember that walang pera sa bangko na ganun kalaki. Lahat yan nasa central bank. Medyo nagulat lang ako, Sec, dun sa sinabi niyo na ang strongest candidate against Sara ay si Martin Romualdez. Kasi sa akin lang naman opinion, no? Miski hindi natin isama yung issue ng maleta, parang walang ka-appeal-appeal si Martin Romualdez eh. Tsaka sa mga surveys, parang hindi nga yata siya lumalampas sa margin of error eh. So how would you consider him the strongest? Well, because I'm considering the political machinery. Yan kasi ang talagang number one na factor dito sa atin para makapagpanalo ka ng candidate. Pero I You don't have to think that remember would be that enough. majority, I don't think Yes. that would be enough. Especially kung walang ka-appeal-appeal yung kandidato, hindi po ba? Well, kapag ka in-endorse yan, you have to remember that solid pa rin yung North, yung tinatawag na solid North. Na yan, pagka yan ay in-endorse ng ating administrasyon, in-endorse ni Pangulong Bongbong Marcos, susunod yung mga yan. Dyan pa lang sa boto ng Marcos loyalists and Ilocanos, that's already around 25 to 26 million eh. Isama mo na dyan yung mga nasa Central Visayas, kagaya ng Tacloban, Leyte, mga ganyan. And malaki ang factor dito ng political machinery. Nabanggit nyo kasi yung issue ng flood control laban dito kay Martin Romualdez no. Kasi matagal kayong nakababad kayo sa politika. Ang hirap kasi tanggapin na yung korupsyon na ibinibintang kay Zaldico, nagawa niya lahat yun nang hindi alam ng speaker, yung chair ng Appropriations Committee, bata ng speaker yun. Ganito yan. Before pa maging speaker, si Martin Romualdez ay operator na si Zaldico. Matagal na. Years ahead of Martin Romualdez involvement as speaker. Kailan lang ba naging speaker si Martin? Ito lang 2022 July. Oo. Si Zaldico since the time of former President Gloria Macapagal Arroyo operator na sa Congress siya. Diba? Hindi, sa akin, hindi alam ni Martin Romualdez yun? Ano yun, natutulog siya sa pansitan? Incompetent siya o pinabayaan niya? Ganito when you approve a budget, the purpose is good. The purpose is for public service. The purpose is for infra development. Para kagaya ng ganito yung isang parent, may anak na nag-aaral. Ang sabi ng anak, kailangan ko ng pambili ng libro at saka ng computer. O ito namang magulang, nagbigay ng pera, pambili ng computer at saka ng libro. Yun pala, sa halip na libro at computer ang binili, ay ibinili ng mga
Street, at kung ano-ano pa mga Mobile Legends na mga games, kasalanan ba ng parent yun? Of course, hindi. Kasi, nung nirelease niya yung pera, ang intention was to buy books and computer. Somewhere along the way, yung bata ay nagkaroon ng kasalanan na hindi sinunod yung kanyang plano ng pagbili. O gano'n din yung nangyari din sa Congress. In fact, when the GAA was approved, ang intention was good. Kaya lang, nung pinamahagi na yung pondo, doon nagkaroon ng problema. Kasi alangan Oo. naman na mabuhay ang gobyerno ng sa takot. Hindi na tayo magre-release ng pera, hindi nang gano'n. Hindi naman gano'n ang ating panuntunan. Otherwise, wala namang mangyayari sa atin yan. It should Okay. be on the Napapansin ko sa episode na ito, ang dami napopogian sa inyo, pero bukod dun marami ring nagagalit, mga trolls sa mga ah, DDS. mga Ito lang trolls ang sa tanong ko DDS. 'no, hindi, Palagi ko Sek, ito. silang Et sinasabing mga bobo Sek, at mga tanga eh. Ito yung tanong ko sa inyo, kasi makikita 'to ng mga viewers natin, dun sa 'pag binalikan nila sa YouTube yung panayam ko sa inyo sa ANC. Nag-away tayo ng matindi ro'n, nung tinawag ko kayong Oo, loyalista ni oo. BBM. Hindi ko maintindihan kung bakit dine-deny niyong loyalista kayo, pero loyalista kayo, Pero ang point ko Hindi ko ganito, deny. anong I nararamdaman don't niyo deny ngayon that I 'pag am a loyalist. In hindi, fact, I nagalit kayo claim to be sa'kin, the Sabi number niyo one nga loyalist. describing you as a loyalist, Anyway, tapos na 'yun. Oh, Ito yung tanong ko, bilang isang loyalista ni Marcos, anong nararamdaman niyo tuwing merong mga nambabalahura sa kanya ng mga DDS? ah, yung mga nambabalahura na yan, alam naman namin yan lang ang kaya nilang gawin eh. At saka ilang piraso lang yan, sa SOCMED lang yan. So, alam nga namang sirain namin ang diskarte namin sa pagtrabaho dahil sa kanila. At saka isa pa, mabuting na rin yun, may trabaho sila. Kaya ano siya, binabayaran nila Sara yan. So kahit paano, bawas na sila sa concern ko. May trabaho na kayo kumikita kayo O di ba? Hmm. Pero nami-miss ko yung ano Isipin mo ninyo, naman, despite yung despite mga tanga sila at mga bobo, nagkahanap buhay pa rin sila. pero ito, kasi ang iniisip ko, Sek 'no, okey, nandun pa rin yung likelihood na ma-impeach muli si Sara Duterte, pero baka mas mahirap ngayon. Unang-una, nandun yung flood control scandal at, tinatamaan dito mga kongresista. Tapos meron 'tong tama pagdating sa credibility ng administrasyon. Kung ako yung DDS, ang puwede kong gamiting naratibo at actually ginagamit nila 'to ngayon 'no, anong kaya nyo magpa-impeach, kayo mismo mas malaki yung ninakaw ninyo? Yung ninakaw nila, that has to be proven pa rin. In fact, yung mga congressman na involved dyan sa flood control scam na yan, hindi naman sila lahat eh. Iilan na sa Mm. kanila, baka less than 20. There are about 300 congressmen. Ang talagang mga directly involved lang dyan sa flood control scam na yan, makikita mo naman sa mga hearings there are only about 20 of them or even less. So, So it hindi will not lahat. matter. Sek, Hindi lahat, hindi lahat. Oo, alam mo, oo. bigyan din natin ng benefit of the doubt itong mga congressmen. Marami sa kanila dyan ay tapat naman sa kanilang tungkulin. In fact, ilan lang naman dyan talaga na involved dyan sa flood control scams. May maraming magnanakaw pero marami ring matino, parang gano'n? Oo, maraming matino. Marami Okey. akong kaibigan dyan na matitino talaga.